Upang panatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ako'y kawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pangit, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Asarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alay kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay nagiging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyang. Wala man lamang lugar na mapaghahandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo, ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabangan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangang-hangang pagliligtas at sa gayoy, muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan, poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod ang ayon sa mutuwid. Ayon ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon kunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga saliri, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang lahat po ay magsitayo. Magsisito yung mataos, halina't magbalik na sa mapapatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulong at magbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kaniyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kaniyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na nandito ngayon, yung iba ay galing pa sa iba't ibang bayan.
Maligayang pagdating po at welcome po sa inyong lahat dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din po sa mga nanonood at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live ng Santo Padre Pio. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan mang dako kayo ng daigdig na roon. At sa special mention po at isang shout out sa mga kaibigan ko doon sa Rizal 2nd District Engineering Office, mula sa kanilang Chief District Engineer hanggang sa lahat ng mga department heads. At of course, sa mga kaibigan ko din sa Muntinlupa, sa Commission on Audit, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At gayon din po sa mga nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa biyaya ng buhay, tayo po'y nagpapasalamat sa aking nakasamang pari din, ang pari dito sa Archdiocese ng Lipa, na walang iba kundi si Father Ricky Itiague. Happy birthday po, Padre. Kasama po kayo sa misang ito. Sa ating ebanghelyo po ngayon ay ating napakinggan ang isa sa mga central teachings sa doctrines ng ating pananampalataya, na walang iba kundi ang pagpapatawad or forgiveness. At alam ko po, bawat isa sa atin ay nakakaranas, magalit, kinagagalitan, nagkakaroon ng sama ng loob, hanggang sa ito ay mauwi sa puot na halos ang hirap ng hilumin, kasi paulit-ulit ang pagkakamali. Kaya nga, itinuturo sa atin ni Jesus ang pagpapatawad at idinaan niya sa kwento. Yung isang hari, meron siyang katiwala na nagkautang, at dahil nagmakaawa itong nagkautang, pinatawad niya. Subalit itong pinatawad niya, nakita yung kapwa lingkod niya na may utang sa kanya, hindi niya pinatawad. At anong ginawa ng hari nung malaman ito? Ipinatawag siyang muli. Ikaw, napakasama mo. Pinatawad na nga kita. Hindi ba dapat magpatawad ka rin sa nagkautang sa iyo? Nagalit ang hari at anong ginawa? Ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang kanyang utang. Ang pagpapatawad po or forgiveness is the cancellation of all the records. Cancellation of all the records. Yun po yung tunay na forgiveness. Forgive and forget. Yan, malimit nating naririnig. Ang kasos tayo, malimit, nagkakaroon tayo ng record At malimit nating sinasabi, o sige na, patatawarin na kita. Pero wag mo nang ulitin dahil mauulit na naman kasi yung record na sa atin pa Hindi natin kinakancel. The real forgiveness is the cancellation of all the records. Burahin ang lahat ng sama ng loob, ang lahat ng galit at puot. Kaya nga mga kapatid, every act of forgiveness is the victory of God's grace in us. Tuwing tayo po ay nagpapatawad, nagwawagi o nagtatagumpay ang grasya ng Diyos na nasa ating puso, nasa ating pagkatao. At kapag tayo po ay hindi nagpapatawad, nagtatagumpay, ang dyablo na pilit din sumisiksik sa ating pagkatao. So alin ngayon ang pipiliin natin? Ang magtatagumpay ang dyablo na hindi ka magpapatawad, o magtatagumpay ang grasya ng Diyos kung makuha mong magpatawad? Siyempre, sasabihin mo, siyempre naman, Father, magtatagumpay ang grasya, pero mahirap gawin, Father. It's a decision. Decide to forgive. Huwag nating pagbasehan ang ating feelings to forgive. Kasi pag feeling, malimit na sasaktan ng damdamin Decision, no? Mag-decide ako to forgive today. Huwag pairalin ang damdamin.
No? Kasi feeling ko, Father, hindi talaga ako magpapatawad eh. No? Feeling mo. But decide. No? Yan. Kasi mga kapatid, sa ating fallen nature, yung imperfect human nature, noong nagkasal ang ating unang mga magulang, bumagsak ang kalalagayan ng tao, yung kondisyon ng tao. Kaya doon pumasok yung desire for vengeance. No? Yung gusto nating maghiganti, lalo tigit sa mga taong nagkakasala sa atin. That's the result, consequence doon sa pagbagsak sa kalalagayan ng tao nung nagkasala sina Adan at Eva. Kaya nga, to the point, na para bagang natural na sa atin ang magkimkim ng sama ng loob, ang magalit. Pero sa simula talaga, hindi natural yan ang magalit. Kasi nakatira sa paraiso ang tao eh. Sina Adan at Eva. Kaya nung bumagsak ang katayuan ng tao, yung fallen nature, yung imperfect human nature, almost natural na ang magalit. Natural, magalit ako. No, malimit nating sinasabi. Kasi nga, resulta na yan ng fallen nature natin. At paano naman natin ito malalampasan? Madali lang. Less pride. No? Less pride. Bawasan ang sobrang pagpapahalaga sa sarili. Bawasan ang sobrang yabang. Bawasan ang sobrang mapagmataas. Tame the beast that is in you, in us. Kasi sabi nga, nung likhain ng Diyos ang tao at ang lahat ng hayop, napaamo ng tao ang lahat ng hayop. Isang hayop lang ang hindi niya kayang paamuhin, yung halimaw na nasa puso natin. At tuwing magising yan at pinitik, dahil ginagalit tayo ng ating kapwa, nagigising siya at nakakagawa ka ng hindi maganda. At in the end, pagsisisihan mo. Yan. Kaya paamuhin natin itong halimaw na pilit kumukutkot din, sumisira sa ating pagkatao. Pakilusin natin ang grasya ng Diyos. Forgive. Decide to do it. Kaya nga mga kapatid, paano natin malampasan ang galit na ito upang tayo ay makapagpatawad? Defy the forces of anger. Labanan ninyo yung puwersa ng galit. Lampasan, overcome the forces of anger. At ano ang gagawin natin? Tatlong bagay po. At nais ko pong maalala ninyo ito at babaunin ninyo sa inyong pag-uwi mamaya. At madali lang po itong tandaan. Tatlong R. Letrang R. Una po, reflect. Pagninilayan ang buhay natin. No? Tayo man din ay nagkakamali. Tayo man din ay imperfect. Ang kalalagayan ng pagkatao natin ay hindi rin sapat upang magmayabang at magmalaki tayo. No? Reflect. Lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma. Pagninilayan natin ang ating buhay. Life is too short. At kapag isang araw magagalit ka, useless ang araw mo na yun. Nasayang. Hindi mo na-enjoy. No? Nabawasan tuloy ang araw mo. Sa halip na mabubuhay ka ng 365 days a year, 364 na lang. Kasi hindi mo na-enjoy yung isa eh. Puno ka ng galit, puno ka ng sama ng loob. Nasayang. No? Reflect. Ikalawa, repent. Pagsisihan. Huwag magmatigas kapag nakagawa ng pagkakamali, say sorry.
Yung iba kasi, maling-mali na nga ginawa, pinanindigan pa. Yun na yung sinasabi kong yabang eh. Sobrang pagpapahalaga sa sarili. Kaya less pride. No? Bawasan ang kapalaluan. Yan. Repent. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, lahat naman po tayo ay nagkakamali eh. At tingnan niyo po, sino lang yung tao na nanatiling naging kaibigan natin? Di ba yung mga taong nagkamali pero nagsorry? Pero yung kaibigan natin na nagkamali at hindi nagsorry, it's a puwera na. Di ba? Learn to say sorry. Repent. Pagsisihan. No? At gayon din naman sa ating relationship with God. Kung marunong lang tayong magsisi at mangumpisal, pinapatawad tayo eh. Pero yung taong maling-mali na nga, naninindigan pa sa pagkakamali, abay, lulugmo ka sa kasalanan. At magiging malungkot ang buhay mo. At ikatlo po, reconcile. Reconcile. Na-realize mo dahil nag-reflect ka, nagkaroon ka ng repentance, be reconciled doon sa taong kagalit mo. Mahirap gawin dahil may pride nga tayo, result ng fallen human nature, but we must do it. Be reconciled. Makipagbati, makipaghalubilo muli, at ibalik ang broken relationships dahil nasira ng galit. Kaya sana po mga kapatid, sa ating pagninilay ngayon, itong tatlong bagay po, sana'y maalala ninyo sa inyong pag-uwi. Baunin ninyo, 3 R po, to attain forgiveness, para magawa nating magpatawad. Reflect, repent, and reconcile. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay, mula sa lupa at bunga ng paggawang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pang may kapal, manalangin ang pangalan, manalang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong harap na siyang namulat sa ulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay nasa ibabaw ng kanang kamay, ang magkapatong na kamay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa ibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang isasagawang second collection po mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilo. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag na huwag pababayaan masipayo. Ikaw ang butong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon
kuyakain sa daan matuwid, huwag na huwag pahintulot na mabighani sa panandalian at huwag narila. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sila sa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa parang sakramental at ipong darasalin ng panalangin para sa espiritual na pagkikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung anong kaulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tuwing Sabado po ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na ikasyam ng umaga. Ang ating pong parokya at pabasang dambana ay naglulungsad ng scholar ni Pio para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan.
maaari po kayo makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Ating sasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po ikot ang palyo pangubisik ng holy water. Mula sa altar ay darasalin ng prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito ng panalangin at mga kagamitan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ng panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat.